Matapos dumalo sa World Economic Forum sa Cambodia, nasa Hong Kong po ngayon si Pangulong Duterte para sa isang working visit. Haharap din ang Pangulo sa Filipino community roon. At nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Kasama ng Pangulo ang anak nitong si Kitty at ina ni Kitty na si Hanilet Avancenia. Today will be private time for him, mostly, I think. Alas 5 ng hapon bukas, haharap si Duterte sa Filipino community rito sa Hong Kong. Sa press briefing kanina, inanunsyo ni Transportation Secretary Art Tugade na sa loob ng 2 linggo ay posible magkaroon na ng settlement sa kaso sa North Rail Project. Pinareview ni Nooy Pangulong Aquino ang proyekto kung saan maglalagay ng riles ng tren ng isang kumpanya ng China mula Caloocan hanggang La Union. Pinahinto ang proyekto dahil overpriced umano at nabahira ng katiwalian. Pero kahit wala ni isang riles na nailatag, bilyong-bilyong piso ang ibinayad na ng gobyerno para sa pautang dito. We have been quietly working on this, on the North Rail issue. Kailangan magkaroon ng settlement dyan to the best satisfaction and to the best interest of our country and China's too. We will not let go naman people na gumawa ng katarantaduhan go scot-free kung meron ho. Balak din ang pamahalang maglagay ng kauna-unahang subway sa bansa bago matapos ang termino ni Duterte. Inaasahang mapipirmahan ng loan agreement para rito sa Nobyembre kung kailan nakatakdang pumunta sa Pilipinas si Japan Prime Minister Shinzo Abe para sa ASEAN Meeting of World Leaders. 290 hanggang 300 billion pesos ang inaasahang gagastusin para sa proyekto. Sir, yung subway, hindi ba masyadong ambitious? Ma'am, even the creation was too ambitious, but we have to have ambition in order to change our surroundings. Balak din ng DPWH na gumastos ng mahigit 100 bilyong piso para maibsan ang problema sa traffic at makapaghanda sa mga kalamidad. This year we'll be spending almost a third of the DPWH budget's resiliency programs, preparation sa mga natural calamities, natural disasters. We've also allocated a fourth of our budget, 100 billion sa decongestion program, which is nationwide. Inaengganyo rin ng pamahalaan ng mga investor na mamuhunan sa bansa, lalo na sa industriya ng enerhiya. After we've strengthened that relationship with China, China immediately ordered $1.7 billion and another $100 million on actual purchase orders.